ghost projects? Ano pa talaga ang totoo? Your Honor, yan po, August, after the President has announced that there is guni-guni, ako po ay sinabihan ni Yusek Bernardo, being the former DE, ask your personnel to have an inventory of all the flood control projects. So I called up DE Bryce at that time. Sabi ko sa kanya, mag-inventaryo kayo, baka mamaya, mayroong kulang ng 5 metro, 2 metro, ipagawa nyo sa contractor. That's the purpose po. Ilang beses ko po tinawagan dyan until such time na nagkaroon kami ng Zoom meeting when I was in Laguna along with all section chiefs present. At tinanong ko po sila kung kamusta, meron ba tayong sinasabing guni-guni. Sagot po nila wala. Nung si JM Ramos po ay magsasalita at sasabihin niya sa akin parang meron, nilapitan po siya at that time, through instruction daw po, nilapitan siya ni RJ Dumasig. Sabihin mo, delay lang, pero ongoing. Magpapatunay po si Mr. JM Ramos. Engineer JM Ramos, do you agree? Yes po, Your Honor. Magpapatuloy ko po. At that time, nung natapos po yung Zoom meeting, yun po yung pagkakataon na pinuntahan na po ako ni JM Ramos sa kanang Engineer Resty Galang. Sila po nagsabi sa akin na, boss, mukhang niloloko ka ng dalawa. So, ginawa ko po, upon knowing it, tanda-tanda ko po, that was Sunday, August 3, 7:30 p.m. Pinatawag ko po lahat sila. Sabi ko sa kanila, bakit kayo nagkaganyan? Inaamin ko po, yung pong project na yun ay in-house. Hindi ko po tinatanggihan. Magkakasama po kami yun, binigay kong negosyo. Pero hindi ko po sinabing gawing ghost. So, nung na-discover ko po yan, magpapatunay nyo po yung mga hepe. Sabi ko, bakit nyo nagawa yan? Bakit ganyan? Sabi ko sa kanila, baka isipin ng mga kasama nyo na ako'y kasama nyo dyan. Aminin nyo sa kanila na wala akong kinalaman dyan. Yan po ay sinabit na po ng mga hepe ang affidavit nila sa central office. Yun po, that was August 3. Tapos po, sabi ko kay JM, after the meeting, meron ka pa bang posibleng makita? So, nag-report po ulit sa akin kinabukasan si JM. At kinausap ko po si JP, si Bryce. Kasama po si Mr. JM Ramos at pinapagalitan ko, bakit meron pang 2024? Ano yan? Bakit ganyan? Hindi po sila kumikibo. At that time, kaharap po si JM Ramos, sinabi ko sa dalawa, kayo ba ay willing pumirma para sabihin ako'y walang kinalaman dyan? Inaamin ko po yung pagbibigay ng project. Tapos po, hindi po sila kumikibo. Mula po noon, hindi na po kami, nung mga unang araw, ang sabi nila sa akin, bigyan ko lang sila ng pagkakataon para ipagawa. At hinayaan ko naman po na gawin nila. Yun po, may mga Take your membership to the next level. ring, sabi ko, sana anong plano nyo? Maraming taong madadamay. Yun po, hindi ko po pinaako. Umamin po sila sa harapan. Nandiyan po yung mga ibang hepe na present dito. They have the affidavit. Inamin ko naman po, bilingay ko yung bilang negosyo. Pero hindi ko po yung sinabi na gawing ghost. Kaya po ko, galit na galit nung kami po yung magkakaharap. Iyan po yung pinatutunayan ni Mr. J.M. Ramos. So, nung na-discover nyo yung ghost projects, mukhang na-ghost kayo. Your Honor, Hindi nyo alam if I may, for the information po, I'm the first who report to Secretary Bonoan. That was August 7, 5 p.m. Secretary, do you agree? Do you confirm? He came to my office and reported to me, Mr. Chair. Engineer Price, JP, sabi nyo kanina, lahat ng ginagawa at lahat ng inyong kinikilos ay alam ng inyong boss. Ano Interject, nangyari? Sir Chair. Opo, Your Honor. The permission of Senator JB. Yes, Senator. General Alcantara, di ba, una ko nang tinanong sa iyo, i-deny mo. Yung kauna-unahan na inamin mo kay Secretary Bonoan, deny mo. Ngayon mo lang inaamin. Sir, Your Honor, with due respect po, thank you po. Ang tinatanong niyo po kasi at that time, totoo ba na 50... Hindi, 7 point,
Billion, something opo. billion. Opo. Inamin mo kay Secretary tapos dininay mo. Your Honor, ang nireport ko lang po kay Secretary ay meron pong ilan na nadiskubre po. Even the Secretary can tell, wala po kong specific na number at amount doon po sa nireport ko sa kanya. With due respect, sorry po, Your Honor. Thank you. Engineer Bryce, JP, nagkausap pa kayo? Totoo bang sabi nyo kanina, alam lahat ng inyong boss. Pinagalitan pala kayo dahil doon sa inyong goals. At sinabi rito kanina ni Engineer J.M. Ramos. Ano masasabi nyo rito? Your Honor, sabi ko nga po, wala po kaming kilos na hindi alam ng boss ko. Alam niya po lahat. At yun nga po, pinaako niya sa amin yung problema. At sa katunayan nga po niyan, kung nangyari po yun pagtawag niya ng August 3, yung linggo po na yun, mga bandang Wednesday po, tumawag po siya sa akin uli para ipaako yung yung problema. At doon na po ako sumagot na hindi ko boss gagawin yan. Dahil hindi naman totoo yan. Hindi naman kami lang yan. Alam mo lahat ng ginagawa namin. At doon po, siguro po, nung sinabi ko po, nung sumagot po ako kay boss na ganun, doon na po siya nag-report kay Secretary Bonoan. Engineer JP Mendoza, ito sabihin mo yung totoo dito. Nagkausap kayo ng inyong boss at humihingi ka ng tawad nung kanyang nadiskubre. Totoo ba na nung nadiskubre niya yung mga ghost projects? Hindi, boss, Your Honor, bali kung yan po yung sinasabi na nabalitaan ko nga po na naka-record po yung usapan. Kasi madalas tinatawagan nga po ako. Sagutin mo na lang na nagkausap kayo at humihingi kayo ng tawad. Humihingi ka ng tawad. Hindi po. Recorded man o hindi? Opo. Hindi po, Your Honor po. Hindi, pero mukhang ganun Mukhang Engineer Alcantara, ano masabi mo? Nag-usap kayo? Your Honor, Hindi ba siya natawad sa inyo? Dahil ito po, ang unang nag-message po sa akin ang asawa niya. Sabi niya, hindi ba pwedeng mag-usap kayo ng Epong kasi ilang araw na siyang hindi nakakatulog. Sabi ko, wala namang problema. May mga kumakalat po na recording. Alam niya po. Sinabi ko sa kanya, kung tandang-tanda ko po. Sabi niya, boss, nalulungkot po ako . Sabi niya daw po kay Boss Bryce, parang wala na kayong tiwala sa akin. Sabi ko, alam mo ka ako pong, speaking of tiwala, buong tiwala ko sa inyo. Ang hindi ko lang matanggap, mula 2022, 23, 24, 25, itinago niyo sa akin yan. Masasabit ako ng hindi ko alam. Ang tapos po, sabi ko, Epong, hindi ko sinasabing iligtas niyo ako. Ang gusto ko lang katotohanan. Eto, kausapin mo ang asawa ko. Kausapin mo ang asawa ko. Gusto kong malaman ng asawa ko na hindi ako involved dito. Inamin niya po sa asawa ko yan. Ma'am, totoo po. JP, ang gusto ko lang, masabi mo kahit kaninong tao na hindi involved si DE dito. Sabi, opo ma'am, opo, alam naman po namin yun. Yan po, siyempre, mahaba po yung recording niya. At nung bandang huli po, sabi ko sa kanya, ang hinahanap lang po natin katotohanan sa Ghost Project. Yun lang po, Your Honor. Salamat. Babalik muli ako, no? DE Henry, nalulala ako nung sa binanggit mong amount kanina. Tama ba ang pagkakarinig ko na 35 billion, hindi milyon ang naibigay mong total kay Congressman Saldi? Yun po yung naibaba niya po sa akin. Yun po yung District mga... office mo lang yun? Yes, Your Honor. Tapos habang nung tinitignan ko yung mga listings, galing kay Congressman Tobit, bahagya lang to. May mga bumubukol kasi. Halimbawa sa Bulacan, yung inyong district, isang lang to, no? From 2 billion, naging 8 billion, mayroon 1 billion, naging 7 billion, 1 billion, naging 16 billion. So yung pong masasabi nyo ba, yung pong bago, yung pong dagdag, yung po ang nanggaling kay Saldico? Opo, Your Honor. Hindi ba yan Pati po kay, yung kay Yusek Bernardo po may part po doon. So gano'n kali, mga 5 billion, 6 billion ang dagdag from the original net. Yes, Your Honor. So pag gano'n kalaki, hindi ba yun nabubuking? Makabat-in lang. Yes. Sabi mo, Alright. 35 billion, tapos 25% na binabalik kay Saldico, di ba? Yes, Your Are you Honor. telling us na naka 8.7 plus billion si Saldico just in your district alone?
Yes, Your Yan Honor. ang computation eh. Yes, Your Honor. In the past, from 2022, started from 519 million up to 2025, Your Honor. 8.75 billion. Yes, Your Honor. Thank you. So, hindi ba yun bubukol? Hindi ba masyadong halata na madagdagan yung distrito mo, yung district office mo ng 6 billion, 7 billion? Anong ginagawa nyo? Nabanggit mo kanina na nautusan ka na rin na maghanap ng ibang distrito na pwedeng pasukan at kinakausap mo ang inyong ibang DE. Yes, Your Honor. Ako naman po, gusto ko rin pong mabigyan yung ibang distrito base po sa pangailangan nila. Sinabihan po ko ni Kong na mayroon ka bang kakilala na pwede mong kasi hindi na pwede sa Bulacan, sobrang laki na po. So, kinausap ko po Anong yung taon po yan? Anong taon? 2 taon? O itong parang huli? 2023 po yata and 24. Parang ganun po ang pagkakatanda ko po nilagay ko po sa affidavit ko. So, ganun kalaki na po yung lobo na kinakailangan nyo ng i-farm out? Yes, Your Honor. Actually, may ibang district po, mga 1 billion, meron pong 500, meron pong Yun po. Last question na ako, Yeah, pero you have to wrap up. doon po sa mga ilan po yung estimate yung mga distritong inyong nabiyayaan, yung inyong nabigyan na tagi 1 billion, 2 billion, dahil nga bumubukol na yung sa inyo pong district office? Ang tanda ko po, meron ako sa Tarlac first, Tarlac second, Pampanga Pampanga. third, and Bulacan second po, na maliit lang po yung sa Bulacan second. So, ibig sabihin, hindi alam ng mga andon, basta sinaksak lang, hindi alam ng mga, yun? Politiko? Okay na. Hindi po, hindi po. Senator JB. Hindi po, Your Honor, hindi po. We're running out of time. Before I recognize the Senate President, Secretary Remulla, you are gone for 4 hours. Are you Yes, at sir. liberty to share with this committee kung ano yung nangyari for the past 4 hours? Thank you. So we had the NBI come over, the AMLC, and of course the NPS is housed in the DOJ compound. So we met in room 206 over the affidavit of Mr. Alcantara, and he was there present to answer questions. And we determined that the NBI would be investigating it. And on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. And at the same time, we contacted the AMLC and told them we gave them a digital file of this. Somebody was present already, but just the same, we gave a digital file to the AMLC. And they already started acting on this because it is already a filed complaint with the Department of Justice. So given that, I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of Penny. Against how many persons and who are they? Sir, the recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, are as follows: for Mr. Alcantara, for Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Congressman Ko, Elizalde Ko, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Congresswoman Mitch Kahayon. And the crimes committed were all specified in the sheet given by the NBI to us. So far, these are the persons, but we are still looking at the case of Commissioner Lipana and his spouse, who was a contractor, since it was already touched upon by Engineer Alcantara, and we're working on that now, sir. Thank you very much, sir. Sir, may I submit to you the document given by the NBI and the received copy of the DOJ of the Sinumpang Salaysay. And the case is what specific crime? Sir, as to each one, the crimes that violation of Section 3, Republic Act 3019, Article 211 of the Revised Penal Code, indirect bribery, and Article 217 of the Revised Penal Code, malversation of public funds.
Thank you. The Senate President is recognized. Thank you very much, Secretary.